Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Ayon sa aking kabutihan, ayon sa laki ng iyong habag, awihin ang aking kasamahan. May pagpapasalamat sa ating mga puso na puno rin ng pag-asa. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Panginoong Jesus, sa mga pagkakataon na hindi nakikita sa aming kilos at buhay, ang mga bagay na aming ipinangangaral, ang aming mga salita na sinasabi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Na ang aming mga ikinikilos ay hindi humahantong sa tunay na pagbabago ng aming buhay. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Sa pagsuko namin sa paggawa ng kabutihan at pananatili sa katotohanan, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lingapin mo at kupkupin ang iyong sambayanan, sapagkat kami mahihinang tao lamang na pawang babagsak kapag di mo inalalayan. Tulungan mo kaming laging lumayo sa kasamaan at mamalaging tumatahak sa landas ng kaligtasan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Isayas. Mga pinuno ng Sodoma, pakinggan ninyo ang sinasabi ng Panginoon. Mga mamamayan ng Gomora, pakinggan ninyo ang aral ng ating Diyos. Magpakabuti na kayo, magbalik loob sa akin. Talikdan na ninyo ang masasamang gawain. Tumigil na kayo ng paggawa ng masama. Pag-aralan ninyong gumawa ng mabuti. Pairalin ang katarungan. Itigil ang pang-aapi. Tulungan ang mga ulila. Ipagtanggol ang mga balo. Hali kayo at magliwanagan tayo. Gaano man karami ang inyong kasalanan, handa akong ipatawad ang lahat ng iyan.
kahit na kayo'y maruming-marumi sa kasalanan. Kayo'y magiging busilak sa kaputian. Kung kayo'y susunod at tatalima, pasasaganain ko ang ani ng inyong lupain. Ngunit kung magpapatuloy kayo sa inyong pagsuway, ay tiyak na kayo'y mamamatay. Ito ang sabi ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Hindi ako nagagalit dahilan sa inyong handog, ni sa inyong mga haing sa dambanay sinusunog. Bagaman ang mga toro'y hindi ko na kailangan, maging iya mga kambing at ang iyong mga kawan. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Bakit ninyo inuusal ang aking mga utos? At bakit ang paksa ninyo ay sa tipan natutungod? Pag kayo ay tinutuwid, agad kayong napopoot, at ni ayaw natanggapin yaong aking mga utos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Kahit ito ay ginawa, hindi kayo alumana. Kaya naman ang akala, kayo't ako'y magkaisa. Ngunit ngayon, panahon ng kayo'y aking pagwikaan, upang inyong maunawa ang ginawang kamalian. Ang parangal na nais ko na sa aki ihahain, ay handog ng pasalamat, pagpupuring walang maliw. Akin namang ililigtas ang lahat na masunurin. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Luwalhati at papuri, Panginoon Jesucristo. Luwalhati at papuri, Panginoon Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, ang mga eskriba at ang mga pariseyo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang gawa, sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Nagbibigkis sila ng mabibigat na dalahin at ipinapapasan sa mga tao. Ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon. Pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa. Nilalaparan nila ang kanilang mga pilakterya at hinahabaan ang palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Ang ibig nila'y ang mga upuang pandangal sa mga piging at ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga. Ang ibig nila'y pagpugayan sila sa mga liwasang bayan at tawaging guro. Ngunit kayo, huwag kayong patawag na guro, sapagkat iisa ang inyong guro, at kayong lahat ay magkakapatid. At huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, ang amang nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo, sapagkat iisa ang inyong tagapagturo, ang Mesiyas. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniutos, ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang gawa. Ayan. Posible ba iyon? No? Bagamat mahirap kasi ayon nga sa pag-aaral, ang mga tao natututo ng higit sa kanilang nakikita sa pamamagitan o naririnig, kundi sa pamamagitan ng kanilang nakikita. No? People or children learn not only from teachers but from witnesses. Yun ang sabi nila. Ano po? Ang nakikita ang higit na magandang tagapagturo. No? Pwede po tayong palakihin sa pangangaral, pwede tayong palakihin sa mga payo, pero ang higit na nagtuturo o nga naiiwan sa ating kamalayan, kung ano yung nakikita natin. No? Kung ano yung namamasdan o nasasaksihan. No? Pero ang realidad, alam naman po natin to, paulit-ulit na nating naririnig ito, ano po, no? Na sa Pilipinas ay talaga namang pag may mga piyesta ay dinudumog talaga, no? Mga simbahan, yung mga prosesyon natin, no? Yung pumupuno like yan, sa Quiapo, no? 9.6 million ano nung nakaraang January 9, okay? Ganun din naman sa Sinulog, million din, no? Hindi pa natin babanggitin yung maraming mga debosyon all over the Philippines. Pero ang sad reality, ang nakalulungkot ay lagana pa rin ang pananamantala, panloloko, pagnanakaw. Lagana pa rin yung panghahamak ng kapwa, pananamantala, no? Kawalan ng paggalang o respeto. Yun ang malaking irony, yung kabalintunaan, sabi nga. Ano? That's a sad reality that we are always faced. No? Kahit ng mga magulang, ano, that's our struggle, mga parents. Ano? Dahil nais natin maging consistent tayo sa ating mga pangaral sa ating mga anak, kaya tayo nag-iingat talaga, no? Sa mga nakikita nila, kung paano kayo magtrato, mag-asawa, bilang mga magulang ng inyong mga anak, ingat na ingat kayo. No? Kasi ayaw niyong salungatin, no? Yung inyong mga pangangaral o payo sa inyong mga anak na magmahalan, respeto sa bawat isa, magtulungan, maggalangan, di ba? Ayaw natin eh. No? But even as priest, no? It's our struggle. No? Kahit kaming mga pare, yung aming struggle kasi whether we like it or not, we have to speak of good manners, we have to speak of respect, of faithfulness. Kailangan namin mangaral tungkol sa katotohanan. Kaya yun ay kumbaga default namin yun eh, no? Yun ay dapat naming lumabas sa aming mga labi, no? Kaya ang hamon lagi sa amin bilang mga pare, kailangan makita rin naman sa aming kilos yung aming mga sinasabi. It's a challenge. Ano po? Ngayon, anong dapat natin gawin kung ito ay realidad sa lahat sa atin? Susuko na lang ba tayo? Magiging critical na lang ba tayo? Tayo yung magaling mangbash, manghamak, magaling tayo na tukuyin si ganito, si ganyan, si ganito, no? O kaya sumuko na tayo, pues, kung ganyan naman pala lahat, damay-damay na, ako rin, gagawin ko rin yan, no? Kahit masama, no? Susukuan na lang ba natin ang kabutihan? Susukuan na lang ba natin? Hindi. Ayan. No? Anong dapat nating gawin? Sinabi dito, sundin ninyo ang ipinangangaral, okay? Pero wag niyong gagawin ang kanilang gawa. Wag tutularan. No?
Is that possible? Possible po yun. Posible yun. Bagamat medyo challenging o mahirap, pero pwede po yun. No? Pwede. Bakit ba hindi? Ang mahirap, kapag ito ay tinularan na natin. Tinularan natin yung mga maling gawa, no? Tinularan natin yung mga nakikita natin. So, in other words, sa bandang huli, pare-pareho tayong talunan. Pare-parehong wala nang gagawa ng mabuti, wala nang maging tapat sa kanilang mga salita, wala nang maging consistent sa kanilang ipinangangaral, damay-damay na lahat. And all the more, mawawalan tayo ng pag-asa. Okay? Ano dapat gawin? Sabi dito sa Ebanghelyo, iwasan mong gawin, no? Yung iginagawa o ikinikilos nila. Bagkus, ano pwede natin gawin? Ipagdasal. Ipagdasal natin yung mga pare, mga katikista, yung mga nangangaral sa atin, sa ating mga communities. Ipanalangin natin yung ating mga pamunuan sa gobyerno, sa mga nasa kinauukulan, mga authorities, no po? Pagdasal po natin, na dahil alam naman po natin na ang Diyos hindi rin sumusuko sa atin, kaya wag natin susukuan din ang bawat isa. No po? Ha? At ang biyaya ng Diyos, ika nga walang matigas na tinapay sa mainit na kape. Walang matigas na puso sa mainit na pag-ibig ng Diyos. No? Kayang baguhin yan. Patuloy nating ipagdasal. Ayan. Pangalawa, of course, be unique. No? Ay maging kakaiba ka. Hindi mo kailangang tularan ng iba. Be unique. Kung lahat sa opisina, ginagawa yung mga mali, kung lahat dun sa mga barkada mo, pare-pareho ng kinikilos, itinatago, no? Hindi mo kailangang sumama. Be unique. No? Kahit nag-iisa ka ng gumagawa ng tama, remain what you know as good, and consistent. Kung ikaw na lamang ang tapat sa Diyos o sa magbabarkada, ikaw na lang tapat sa asawa mo, edi ganun na nga, let it be that way, no? Hindi mo kailangang sumama, kasi minsan po yung tao hindi naman niya talaga gustong gumawa ng masama. Ang gusto lang niya, wag siyang mahiwalay sa barkada. Wag siyang maiwan, wag siyang ma-out of place. Kaya ang gagawin na lang, of course, makikijoin na lang. Ayan, kahit labag sa kalooban, makikijoin para laging sync sa tropa, no? Laging in sa barkada. Be unique. Even if it means you will be alone in doing what you know as good and truthful, then let it be. Be unique. Hindi mo kailangan maging kapareho ng iba. Ayan, po? To be unique. At marami pang iba po ang pwede natin gawin. Ang mahalaga dito ay makita po natin itong nangyayari sa paligid natin. Una, sabi nga dito, nangangaral, hindi naman makita sa gawa. Pero mayroong pangalawang level yan Makikita mo ang ginagawa, pero wala namang pagbabago sa kalooban. Nakikita mo na ang daming mga panata, ang daming mga nagdadasal, nagnunubina, nagpupunta ng simbahan. Pero kung titingnan naman yung buhay, masungit pa rin sa mga kasambahay, hindi pa rin makausap ng mga kapitbahay, walang malasakit sa kapwa. Yun po yung dalawang level dyan, yung 2 levels na yan. Hindi makita sa gawa ang sinasabi sa salita, yun namang pangalawang level, hindi naman makita ang pagbabago, puro na lamang ito parang rito, isang palabas lamang o pakitang tao, pero walang tunay na pagbabago. So, the third na pwede natin gawin ay sinasabi nga, baguhin ang ating sarili. Let us continue to change ourselves. Lahat naman po tayo. We have not reached perfection. We should not settle down and be satisfied kung ano tayo at sino tayo ngayon. Bagkus, lalo po nating palalimin ang ating pananampalataya at ang pananampalatayang malalim na ito ang magpabago sa buhay natin. Ang realidad,
Hindi nakikita sa gawa ang isinasabi sa salita, hindi nakikita sa pagbabago ang nangyayaring rito, ang tatlong mungkahi natin sa umagang ito, ipagdasal ang mga nanunungkulan, ang mga guro, ang mga pare. Pangalawa, be unique. Hindi mo kailangang sumama o maging kagaya. At pangatlo, yung patuloy nating sariling pagbabago o conversion ng bawat isa sa atin. Amen. Sundin natin ang pangaral ng ating Panginoon na siyang nagturo sa atin na tuparin ang kanyang gawain ng may kababaang loob at walang pagmamagaling. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng simbahan, naway maging lubos ang pag-aalay ng sarili sa kanilang dakilang bukasyon na ipangaral ang Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga magulang at guro, naway makita ang kanilang mga itinuturo sa pamamagitan ng pagpapatotoo at mabubuting halimbawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Atin nawang laging sikaping gagawin ang matuwid upang maging isang buhay na kapangyarihang nagkakabisa sa ating mga pagkilos ang salita ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Atin nawang kalingain ang may pag-ibig at habag ang mga may sakit, mga matatanda at mga nangungulila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namayapa, naway makatagpo ng kapahingahan at bagong buhay sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic advocates. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Inalayahan ko po ang lahat na maglaan ng ilang sandali ng panalangin para sa kapayapaan po sa mundo. Simula sa mga namumuno ng mga bansa na sangkot sa nangyayaring kaguluhan sa mga araw na ito. Idalangin po natin ang kaliwanagan ng kanilang isip. Idalangin po natin ang kamay ng Diyos ang humipo sa kanila. Panalangin din po natin yung mga nasasangkot, maaapektuhan dahilan sa kaguluhang ito, mga pamilya, mga tinatawag natin na mahihina. Ipanalangin po natin ang katarungan sa ating buong mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming nasa langit, palalimin mo ang aming pananampalataya upang lumago kami sa iyong pag-ibig at lagi kaming makapaglingkod sa iyo ng may pusong bukas at tapat. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo at gawing banal ang paghahaing aming ipinagdiriwang sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan at sa ikapakikinabang namin sa pagpapalang iyong bigay. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami bubuti, isinugo mo si Hesukristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga api at dukha ay kaniyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga napuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitahin, sarili ay inihain. Sasaluhan natin hanggang sa
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leo na aming Santo Papa at ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Idalangin po natin na tayo'y maging mabubuting anak ng Diyos at maging mabait at magalang na kapatid sa bawat isa. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban,
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming banal na pagsasalong ito, katapatan sa pamumuhay namin dagdagan mo at tulungan mo yung kami mamalaging kalugod-lugod sa iyo. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Hinanayahan po kayong lahat na mas malalim na panalangin at pagnililay ngayong panahon ng Kwaresma. Sa mga nais mag-alay ng mga panalangin, tumawag lamang po sa ating Religious Department sa numerong 8925-7931, Local 129 o 131 o kaya ay Local 137. O mag-text po tayo sa numerong ito, 0917-631-4589 at hanapin lamang po si Miss Rene Jose o si Miss Ali Nahe. At maging isang Veritas Eucharistic Advocate para sa Lent and Easter celebration. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo at maging tagapaghatid ng katotohanan at kabutihan sa mundo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,